ang natulong sa bayan. Oh. Sige, kasi gusto nila programa ni President Duterte banggitin. Nakakainis na yan. Ako, totoo supporter ako ni President Duterte pero hindi ilahat sa oras. Ay, programa ni President Duterte ipagpatuloy, litsugas. Anong tingin mo kay Bongbong Marcos? Tao-tao sa duldol? Pag ako ang press secretary siguro, masampal ko palagi yung mga dyan. Pilosopuhon ko talaga. Oh, totoo. Pag ako siguro ang spokesperson ni Bongbong Marcos, wala ako pakialam ko na bastusan ka sa akin o hindi. Kasi sa panahon ngayon, hindi na diplomasya. Diba? Pwede ba tanggalin na ninyo sa utak ninyo dyan si President Duterte? Marcos administration na ito. Hindi na lahat ng programa i-attach ninyo dyan pangalan ni President Duterte. Nakakainis na yan. Di sana hindi na lang kayo nag-elect ng bagong presidente. Kung gusto nyo naman pala si President Duterte palagi. It is an insult to the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi utang ni President Bongbong Marcos ang pagka-presidente niya kay President Duterte. Tandaan nyo yan, Duterte supporters. Pareho tayo, Duterte supporters. Ha? Pareho tayo, Duterte supporters tayo. Pero hindi pwede na lahat na lang ng programa ng gobyerno gusto nyo i-attach ang pangalan ni President Duterte. Hindi ba kayo satisfied na 70 plus ang rating ni President Duterte? Siya na yung pinakatanyag na presidente sa buong mundo? Simulang nung naupo siya hanggang sa hanggang sa umalis siya sa pwesto? Hindi ba kayo kontento niyan? Very satisfactory na ang rating ni President Duterte? Kaya kayo na mga komentarista dyan na halos idikit ninyo ang pangalan ni President Duterte kay President Bongbong Marcos. Ano bang nagawa ni President Duterte sa pagkapanalo ni Bongbong? Baka masampal kayo ng katotohanan. Playing safe nga yung president natin eh. Huwag kayong maging ganun kasi hindi lang kayo ang may alam. Ayan yung dumiskarte ang gobyerno. Si Marcos ng presidente, galing pa rin ni President Duterte, Rodrigo Duterte ang inaasikaso nyo. E di sana hindi na lang kayo nag-elect ng bagong presidente. Kabastusan yan. Kung hindi ipagpatuloy ang programa ni President Duterte, magagalit kayo. Kung ipagpatuloy sa tahimik na pamamaraan, hindi kayo kumbinsido. Ano man? Di ba? Kayo na mga commentator dyan, kayo na mga malapit kay President Duterte, hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Do you think gusto ni President Duterte yung palagi niyong sinasabi na idinidikit ninyo ang pangalan ni President Duterte sa proyekto niya palagi? Sinisira ninyo yan kapag magkomento yung tao against kay President Duterte, kayo ang dahilan. Sinisira ninyo ang imahe ni President Duterte. Hindi kayo nakakatulong, tahimik na yung matanda. Wala na siya sa gobyerno. Tapos na ang kanyang role sa gobyerno. Maliban lang kung hingiin ang kanyang serbisyo sa gobyerno. Yun, suportahan niya. Kung hindi niya suportahan. Eh bakit anong pinagtatalak ninyo na lahat na lang ng programa ni President Duterte gusto nyong idikta na ipagpatuloy ni Bongbong? Anong tingin nyo kay Bongbong? Tao-tao sa duldol? Anong tingin nyo kay Bongbong na kasalanan yung presidente niya sa galing ni President Duterte? Huwag ganun. Kami na mga Marcos loyalist, galit kami sa mga ganyang bagay. Ipokrito kayo para lang may maroon kayong masabi. O ano ngayon magawa nyo? Supporter man kaya kayo ni President Bongbong Marcos tapos ngangak kayo dyan? Pwede ba? Sa bawat programa ng Marcos administration, tanggalin nyo sa utak ninyo dyan na ipatuloy o hindi ipatuloy yung programa ni Digong? Kasi kung tutuusin, si President Duterte, rinding-rindi na yan sa mga ano nyo eh.
Hindi nga nilalagay ni President Duterte pangalan niya at mukha niya sa mga projects niya. Tapos kayo naman dyan, sulsul ng sulsul kayo. Tapos sabihin ng mga tao, ay kaya nga, hindi pinapatuloy, ay kaya nga, ganito. Akala ko ba ipatuloy, ganito. Die-hard Duterte supporters ako. Baka isampal ko kayo ng katotohanan. Di ba? Tama po kayo, sir. Dapat nakafocus na lang po sana tayo sa ating presidente ngayon. Suportahan na lang sana natin siya. Matalino si President BBM. Alam niya po ang ginagawa niya. Pero yung ibang ito, mga walang kwenta na ito, makapagsalita na lang kayo. Kala nyo kayo magaling. Commentator lang kayo. Wala nga kayong nagawa. Pareho lang tayo. Oo, may nagawa kayo. May pera kayo. You can donate millions or billions of pesos to the government. Pero kung wala kayong pera, paniwalaan kayo ng tao? Oh. Huwag kayong magandang ano dyan. Pag may katungkulan na ako sa gobyerno at kaya kong saluin, pilosopo lahat ng mga ano, pilosopuhin ko kayo. Sa ngayon, hindi na pwede. Pag government officials ka, kung sarkastikan mo, sarkastikan mo. Anong asabi ni Manang Aimee? Magalit na si Bongbong. Pagdadamputi na ito. Oh. Dahil sobrang bait ang presidente natin, halos. Kasi insulto yan. Kayo na mga magagaling magkomentaryo dyan na palagi nyo dinidikit na sana ipagpatuloy ito. Buisit na ipagpatuloy yan. Ilang beses nyo nang sinabi yan? Ilang beses nang sinabi ni Bongbong yan? Sa State of the Nation address niya, sinabi yung mga mahalagang proyekto. Lahat ng mga proyekto ni President Duterte, ipagpatuloy nyo? O bakit kinansil ni Lorenzana? Okay, sige daw, be? Bakit kinansil ni Lorenzana ang helicopter na bilhin dapat sa Russia na nakapag-down payment na? Anong masasabi niyo dyan? Nandyan yan sa administrasyong Duterte nangyari. Sige daw, anong comment niyo dyan? O what is the reason of Delfin Lorenzana to cancel the agreement, the contract? Ha? Kung matalino sila. Kasagsagan ng giyera ng Ukraine at saka ng Russia. Kasagsagan ng sanksyon ng Amerika sa Russia. Bakit nakikipagnegosyo pa, nakipagpartner pa ang Pilipinas sa Russia? Considering na magbili doon ng helicopter na worth a matter of 22 billion, mag-abot ng ilang bilyong pesos yon. Nakapag down payment na. Kasi natatakot si Delfin Lorenzana na masanksyon ang Pilipinas? Parang wala naman, according to one of the vloggers na sinusundan ko, parang wala pa namang alam na yung mga bansa na nakikipagnegosyo, nakikipagtransact sa Russia ay hindi pa naman sinasanksyon. So what is the reason behind bakit kinancel? Mayroon ng tinatawag na down payment. Gusto nyong ipagpatuloy yon? Talaga. Huwag kayong yung anong problema nyo kasi, comment kayo ng comment. Parang ginagawa nyo gago si Bongbong Marcos dyan. Parang akala nyo kayo yung magaling. Hindi kayo paboran ng interview, magagalit kayo. Paboran kayo ng interview, tumaas yung ego nyo. Kayo tong habol ng interview kay Marcos. Huwag kayong wala kayong na-contribute sa kampanya ni Marcos. Dahil magkampanya man si Marcos o hindi, alam ng tao, bubutuhin si Marcos. Hindi nga masabi-sabi ni President Duterte ang suporta niya kay BBM. Dahil may pinag-usapan na yan sila. Tapos kayo, atat na atat kayo. Lahat na lang ng programa ni President Duterte gawin parang gusto niyo ipagawa kay BBM. Hindi ba pwede na siya ang tumayo sa sarili niyang paa at ipakita yung kanilang style of leadership? So sino ngayon ang diktador? Ang dilawan, ang pinklawan? O kayo na mga kuno nag-agree nga kay Marcos na hindi naman pala genuine ang suporta ninyo? Dahil konting pagkakamali ngayon, na kayo? Dismayado na kayo. Parang pinapamukha ninyo, mas magaling si President Duterte kay Bongbong Marcos. Parang pinagsasabi ninyo, ikumpara ninyo ang galing ni President Duterte kay President Bongbong Marcos.
Is that what you want? Wala ko pakialam kung kaibigan mo yung presidente. Kung kaibigan nyo yung President Digong. This is Marcos administration. Duterte has nothing to say about this government anymore. Maliban lang kay Vice President Inday Sara. O ngayon, kung may program si President Duterte na hindi applicable sa ngayong panahon, gusto nyo ipagawa doon kay Bongbong Marcos? Oh. Kung hindi ba kayo't mga tingkuling? Dahil magaling kayo dyan, maghala ka comment, komentary kayo. Makatotohanan lang, what are your vested interests? Para i-compare ang galing ng dalawang presidente? Kayo yung mga nagpapagulo, kayo yung magpapaaway, kayo yung mga nag-iintriga eh. Oh, tingnan mo, sinampal kayo ng katotohanan. Nag-discuss kayo dyan about sa war on drugs na hindi nabanggit ng... Oy, bakit nakatisod ang PDEA, ang Philippine National Police? Ano masasabi nyo dyan? Hindi ba yan war on drugs? Ang war on drugs, different approach, depends on different leadership style. Baka mamaya ganito. Baka mamaya ikikritik ninyo ang Marcos administration dahil pinag-uusapan na ngayon ang issue sa International Criminal Court against sa hearing doon sa tinatawag na probe sa extrajudicial killing. Parang gusto ninyo digmahin ng Marcos administration yan? So halimbawa ngayon pinayagan ng Marcos administration ang probe ng ICC against sa drug war, extrajudicial killing under Duterte administration na sinasabi ng mga walang kwentang mga pinklawan at saka dilawan. So ibig sabihin, batuhin ninyo? Sabihin ninyo walang utang na loob ang Marcos? So ibig sabihin nyo, baka mamaya sabihin ninyo, wrong move ang administrasyong Marcos? Sakaling payagan nila ang International Criminal Court to investigate, to prove the extrajudicial killing, the war on drugs of previous administration. So, ibig sabihin, paaawayin nyo na ang presidente at ang mga Marcos, ang Duterte at Marcos. Dito na yan sa utak ko, kasi nagkaroon na ng meeting eh. The legal team. Oh, kasama si Harry Roque as private lawyer. Andyan si Juan Ponce Enrile as chief legal counsel ni President Bongbong Marcos. Andyan yung ating tinatawag na executive secretary, Vic Rodriguez, and other heads of different agency. Pag-usapan kung ano ito. So, ibig sabihin, pag pinayagan ni Marcos, ibig sabihin, masama na si Bongbong Marcos sa inyo? Dahil ayaw nyo paimbestigahan si Tatay Digong? Huwag kayo kasi, alam mo, sa totoo lang, yan ang sinasabi ko. Do not underestimate ordinary Filipinos. Kami, nagbabantay lang naman kami. Nagtitingin lang kami, wala kaming magawa. Nagkukomentaryo lang kami. Electric fan. Please. Diba? Nagkukomentaryo lang kami. O, tingnan nyo, nasa lugar ba yung inyo? O, pag pinayagan ngayon ng administration ito, pag i-reconsider ito, andon sa Department of Justice, pag hindi pinayagan, magbunyi kayo. Pag pinayagan, magalit kayo. Is that your reaction? So, anong klaseng Pilipino kayo? Baka sabihin nyo nga siguro si Bongbong Marcos at balang araw, sabihan ninyo, ipinagkanulo ni BBM si President Duterte kapag pumayag siya sa investigation ng International Criminal Court. Considering that we are no longer, what they call this, a member of that ICC. Kasi nagbitaw na yan. Nagbitaw na. As member ng ICC. Anong jurisdiction nila? Na kung saan totoo man talaga na dapat hindi sila makialam. Why? Kasi nag-iiral ang justice system natin dito. Oh, pero anong gusto nyong gawin? Maging bastos si BBM? Halimbawa, may pumasok dito na bisita.
gusto magbisita sa lugar ninyo, hindi nyo papasukin?